toy. Ako toy. Hulk loves pony. Okay, so hello guys! Welcome once again sa ating channel. Ito ang Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nire-review lang taas no? Ang channel na kung saan nire-review natin ang mga iba't ibang klaseng toys na makikita natin sa market. And so, bago natin reviewin ang Green Monster sa harapan natin, huwag niyo munang kalimutan na i-like itong video na ito. At kung first time mo, mag-subscribe ka na sa channel natin. And suntukin mo na rin yung bell button na yan para at least ma-remind ka para sa mga susunod pa nating toys na re-reviewin. Okay, so with all that, Hulk Smash! Okay guys, so ito ang ating re-reviewin for today. ZD Toys Marvel Avengers Infinity War Hulk. Pag binili natin siya, ganitong klaseng packaging ang makukuha nyo. Okay, so ito ang itsura niya sa harap, and sa likod, and sa gilid, and sa kabilang gilid, and sa ibabaw, and sa ilalim. Yan. Okay. Okay, so kung makikita nyo, meron siyang sticker dyan ng ZD Toys. That means official release siya from Marvel. Okay? So, huwag na natin patagalin si Hulk dyan sa loob ng box niyan at baka magalit pa siya lalo. So, i-unbox na natin yon. Yeah! Okay, so yan ang itsura ni Incredible Hulk pag inalis na natin siya sa kanyang box. So, makikita nyo, meron pa siyang clamshell dyan. Okay, so meron pa siyang tali dyan para at least hindi medyo secure yung ating figure. And also, makita nyo dito, meron ditong magandang pang background. Yan. Ganda no? Maganda siya sa screen, no? Okay, parang bagay siya gawing gate or pa idagdag sa mga diorama nyo yung background na yan. Okay, cool. Pero sa likod wala na. Carton lang siya, okay? Carton. Okay, so tanggalin na natin sa clamshell ang Hulk na to. Ayan. Okay, yan ang ating muscle guy, the Green Machine, Incredible Hulk. So, tingnan muna natin yung details ni Hulk. Yeah. Okay, oh, medyo ano siya, sa size niya na yan, medyo magaan siya. So, ito muna yung kanyang details sa face. Kamukha ba ni Mark Ruffalo? Ang ganda ang details ng face niya. Even yung hair niya. Yeah. Makita niyo yung hair niya. Yan. Okay. Maganda yung details ng hair. And of course, yung kanyang muscles. Hindi pwedeng walang muscles si Hulk. Okay. Yan. Ganda ng abs. Actually guys, di kami nagkakalayo ng katawan ni Hulk. Hindi niyo lang ako makita sa camera. Medyo binulati lang ako kaya nabawasan lang ng konti. Konti lang naman. Joke lang. Ayan. Okay, so ito naman yung sa arms niya. Wow! Ganda. Ganda. Ayan. Ganda. Ang ganda yung details kasi kung titingnan nyo dito sa heads, ugatan. Diba? Ayan o. May effort sila na lagyan ng mga small details. Parang maugat-ugat nyo dyan. Yan, diba? So, maganda talaga yung toy pag may mga konting details na maliliit Malaki nagiging difference niya sa toy, okay? Ganun din dito sa kabilang side. Ayan, no? And ito na yung pants niya. Okay, maganda rin yung texture ng pants niya. Okay. Sa paa. Okay, ayan, sa paa. Okay. Sa kabila. Mga daliri sa paa. Okay, ayan sa likod. Okay, ayan sa likod. Medyo alanganin talaga ako sa likod ng mga ZD Toys. Although hindi pa tayo nakapag-review ng ZD Toys na mga smaller scale nila. Kung na-miss out nyo yung video natin na yon, popost ko yung link dyan sa baba or lalagay ko dito yung link ng card ng video na yan dito sa taas, okay? So, click nyo lang yan, mapupunta kayo dun sa ZD Toys review naman ng Spider-Man natin. Ang medyo alanganin talaga ako sa mga ZD Toys na to is yung screw hole syndrome. Kasi, ayan parang natadtad ng bala si Hulk sa likod. Kitang-kita, yung mga... Kasi sa harap, okay naman di ba? Okay naman yung sa harap. Ayan, sa harap. Okay Pero once na tinaligod mo siya, dang, daming butas
Hindi ko, yun. So, medyo dun ako nagkakaroon ng alanganin pagdating sa ZD Toys. Pero maganda rin naman yung details nung muscles niya sa likod niya. Yan, chika. Yan. Yung buttocks. Yan. Okay. Yung sa ilalim. Yun. Ito yung sa ilalim pala niya, guys. Butas. Yan. So, pwede siyang imbakan ng tubig. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit nila ginawang butas yan. Although, hindi naman tuloy-tuloy yung butas kasi hindi naman diretso eh. Dun sa pinakaloob. Yan lang, ito lang talaga yung pump ng feet niya. Ang hindi butas. I think, number one reason kung bakit nila ginawa yan, para hindi siguro mahirapan tumayo si Hulk. Kung mapapansin ninyo, pag tinayo mo siya, sturdy yung tayo niya eh. Ayan, oh. Sturdy yung tayo niya. Hindi siya uuga-uga na tulad ng mga ibang toys na mag-aalangan ka, baka matumba siya. Pero sturdy siya. Kahit na butas yung ginawa nila sa ilalim. I think kaya nila ginawang butas yan para maging flat yung paa niya. Kasi pag nilagyan din nila yan ng details na medyo may nakaumbok dyan or ginawa nila ng tunay na details ng isang paa, medyo mahirapan siguro siya tumayo. Or ang pangit naman, ganun din eh. Pag ginawa nilang flat yan, para lang tumayo siya ng maayos. So, ganun din ang effect yan. So, I think, nag-decide sila na butasan na lang yan. Pero okay naman yun, pag tinatayo siya. Ayan, di ba? Madali lang siya itayo. Actually, hindi rin siya madulas ha. Yun din siguro isang purpose nila kung bakit binutasan na lang nila yung pinakailalim na paa. Para hindi siya dumudulas. Okay. Now, nakita na natin ang details ni Incredible Hulk. Ngayon, tingnan naman natin ang kanyang articulation. Simulan natin syempre sa head. Ang kanyang head ay yan, pwede siyang makalingon. Oops, hanggang dyan lang, guys, yung articulation. Yan lang, left and right. I don't know, guys, kung ako lang ang may gusto nun. Pero ako, kapag yung toy hindi na fully articulate yung ulo, 360, mas okay sa akin yung ganyan lang, hindi mo siya na-articulate ng buong 360, okay? Mas okay sa akin yung ganyan lang. Ayan, yan siya, okay? So, may tilt din siya sa taas ng konti and sa baba, konti lang. Yun lang, okay? Pagdating sa shoulder, walang ball joint, pero naiikot mo siya, 360, and then sa elbow niya, yan ang elbow. Medyo pag inangat mo lang yung elbow niya, yun, alanganin ka sa design aesthetic niya kasi ayan, may part na nawala kay Hulk kasi inangat mo yung siko niya eh. Nawala yung siko niya. Pero pag nakababa naman ng ganyan, okay naman tingnan, di ba? Pero once na tinaas mo siya ng ganyan, yan o, pag tinaas mo siya ng ganyan, ayan, iba na yung dating. Pero pag ganyan, okay naman. Ayun yung siko niya eh, pero nawawala. Pag inaangat. Kaya hanggang ganyan lang yung articulation ng siko niya. Ng elbow. Okay. And pagdating sa fist, ito naiikot lang siya ng 360. Okay. Wala nang any articulation sa finger. So, ganoon din dito sa kabila. Ayan. So, yung kanyang waist naiikot 360. Okay. Yan. Pagdating sa kanyang hita or thigh, taas, ng ganyan. And sa likod, ganyan lang, okay? Hanggang ganyan lang. Hindi mo na siya mauupo. Mahirap siya ng position na upo kasi hanggang ganyan lang yung kaya niya. Okay? And then, hindi rin siya ball joint. Tapos sa knee, hanggang ganyan yung articulation ng kanyang knee. Hanggang ganyan. Okay? Taas, and then, baba. Ayan, okay? Medyo may laki kasi ni Hulk eh, no? So malaki lang yung chunk na nakikita ulit dito sa part na to. May kulang din kasi nga nag-bend tayo ng knee niya. Pero pag nakadiretso naman, okay naman, kita naman. Okay, pagdating sa paa, yung may butas ng paa, yan, 360 rin na ikot. So technically, itong Hulk na to, wala siyang ball joint other than dito sa kanyang head na pwedeng mag-look left and right and konting up and down. Yun lang. Pero ibang joints niya, more on ano lang, mga up and down. So, pag ball joint kasi yan, nagagalaw mo yan sideways pa eh. Okay?
Pero yung mga ibang niyang joints, ganun lang. Okay? So, although articulated siya, medyo limited lang yung articulation niya kasi nga, ganun klase yung kanya mga joints. Okay? So, ayan, ang ating hook. Since alam na natin na malaki ang ating hook. So, tingnan natin ang height niya. Ang height ng hook na to is around almost 14 inches nga, guys. Eh, oh. Malaki, ah. Malaki. Hindi lang siya 12 inches. So mali yung nakalagay sa market. Kasi mga nakapost dito sa market, kung titingnan ninyo, 12 inches nga ang nakalagay. Pero ito ang facts. Yan. At least may mga ganito klaseng toy review. Makikita natin yung tunay na specs ng mga toys natin. Ito, guys, oh. Itong 12 inches, yan, tinuturo ko. Ito 13 inches, ito 14 inches na. Ayun, parang mga point something na lang, 14 inches na siya. Kung i-round off mo siya, 14 inches na, okay? So, malaki pala. Maganda, i-compare natin siya dun sa Spider-Man din na ZD Toys na na-review natin before. Ayan, so ito rin yung ating 14 inches na ZD Toys na Spider-Man, okay? So, if you're trying to collect siguro, itong ganitong klaseng scale nila, medyo off. Kasi laki ni Spider-Man compared kay Hulk. Parang naging match tuloy silang dalawa. Pero kung baliwala naman sa yung scaling nila, I think okay niya, maganda naka-display. Same sizes silang lahat. Okay guys, so if you are planning to buy this ZD Toys ng Hulk, ang price range niya ay naglalaro between 1,000 to 1,500 pesos. Okay? So, again, depende na lang ulit kung saan market kayo makakabili ng copy ninyo nitong 14 inches scale na ZD Toys Hulk. So, para sa'yo, is it a go or a no? Para sa'yo ba, nadala ka sa malaking scale niya and sturdy na pagtayo ni Hulk? Or para sa'yo, medyo off ka na kasi medyo limited lang yung articulation niya. Although articulated naman siya, pero medyo limited lang yung mga articulations niya. Whatever your thoughts, guys, please comment it down below. Para sa akin, I think kung pang di-display mo lang siya, it's a good na regarding its size and then dun sa price niya. And of course, maganda na rin siya kung pangre-regalo mo lang naman siya sa anak mo or ipapalaro mo siya sa mga small kids. Kasi I think matibay naman eh. Maganda yung materials ng plastic niya and magaan siya. Okay, yun ang mahalaga doon. Yun ang isa sa mga importanteng bagay kasi pag magbibigay ka ng toy sa mga bata, i-consider nyo hindi lang yung size, yung weight din ng toy. Kasi medyo delikado rin na halimbawa nilalaro niya tapos mabigat yung toy na nilalaro niya, may hirapan yung bata, di ba? Pag nag-teenager yun, ganito na itsura ng katawan niya sa sobrang bigat ng nilalaro niya. Okay, para na siyang Incredible Hulk, no? Hindi, guys, seriously, medyo take consideration nyo yun, yung weight ng toy pag nagbibigay kayo ng laruan sa mga bata, okay? Kasi mas magandang laruin nyo, medyo magaan lang. Pag kids toy, kung lalaruin talaga nila yung toy, okay? Okay, so ito na guys ang ating 14 inches ZD Toys Marvel Avengers Hulk. Maraming salamat again sa pagnood nyo sa ating video. Once again, this is Pinoy Toy Review. Smashing out!